Samantala, nagiging mas komplikado na umano ang sitwasyon para sa dalawang naglalaban para sa ikatlong pwesto, sapagkat naabutan na ang mga ito ng car number 2 kaya ngayon ay isa na iyong matinding sagupaan sa pagitan ng number 9, number 5, at number 2 na kotse. Sinabi ng commentator na si Kai na siguradong mahirap yun para kay Sakamoto, na naiipit sa gitna ng dalawang sasakyan dahil mahahati umano ang atensyon nito sa harap at sa likod. Kasabay niyo na sinasabi ni Sakamoto sa sarili na hindi niya inaasahan na aabot ng ganoong kataas ang car number 2. Kapag nakalusot umano yun sa kanya ay magiging sobrang hirap na para sa kanya na lampasan ulit iyon, kaya kailangan niyang magbago ng taktika at siguraduhin na hindi siya malalagpasan ni Akaba. Maya-maya pa ay laking gulat ni Tanaka nang makita na naglagay ang central computer ng attention flag sa GT86. Talaga kasi umanong hindi pa iyon nangyayari dati, at wala raw itong maalalang kahit isang beses na nangyari yun noon. Maaaring sa qualifying umano ay oo, pero hindi sa mismong karera. Maging si Kai ay hindi rin maintindihan kung anong nangyayari, at sinabing ang nakikita niya ay lampas sa imahinasyon. Imposible umanong hindi pa nawawala ng kahit kaunting kapit ang mga gulong ni Kanata. Nang makita naman ni Kakero ang 86 GT mula sa salamin ay nagtaka ito kung ano ang nangyayari, sapagkat mas mabilis umano iyong nakahabol sa kanila. Inisip nito na kung makalampas si Kinote sa kanila bago sila pumasok sa death zone, kahit may slipstream pa, hindi na umano nila iyon maaabutan sa Kamaboko Strait. Dahil doon, ayaw mang gawin ni Kakeru pero wala na umano silang ibang pagpipilian kaya sinabi na nito kay Nozomi na babaguhin nila ang plano. Babaguhin umano nila ang kanilang linya at pipigilan nilang makalusot si Kinote. Ngunit hindi pa man nila nagagawa ang blockong formation ay nagawa na kaagad ni Kinote na malampasan si Nozomi. Ngayon ay nasa pagitan na ng magkapatid si Kinote pero para kay Kakeru ay ayos lang iyon dahil wala na umanong paraan para makatakas si Kinote. Sinabi ni Kakeru kay Nozomi na haharanggan nila si Kinote hanggang sa Kamaboko Strait. Kasunod yun, napansin ni Ogata na nawala na ang attention flag kay Kinote, at sinabi sa sarili na mahirap talaga para sa binata ang maipit sa pagitan ng dalawang kotse na iyon. Pinipigilan umano si Kinote ng Lotus na makaabante gamit ang mahusay at eksaktong pagbablock, habang pinipressure naman ito ng Alfa Romeo mula sa likuran. Dahil doon ay napatanong si Ogata sa sarili kung paano haharapin ng binata ang ganoong klase ng bitag. Kasabay niyon, naalala ni Kinote ang sinabi sa kanya ni Fujiwara noon na kahit gaano man kahigpit tingnan, kung may sapat na espasyo para magkatabi ang tatlong sasakyan, makaka-overtake pa rin. Sinabi ni Kinote sa sarili na hindi pa siya umaabot sa level ni Fujiwara, pero 3/4 lapad ng kotse ang espasyo doon at sapat na umano iyon. At para rin makatipid siya sa gulong ay kailangan niyang isagawa yun ng isang tuloy-tuloy na galaw lamang. Habang patuloy sa kanilang plano ay biglang nanlaki ang mga mata ni Kakeru nang mapansin na nasa tabi niya na ang 86 GT, at hindi nagtagal ay naunaan na siya nito. Marami ang kinilabutan at nagulat sa ginawang iyon ni Kinote, lalo na ang announcer na nagsabing hindi niya kailanman naisip na may sapat pang kapit ang mga gulong ng 86 GT para magawa iyon. Akala umano ni Tanaka ay pinahirapan na ni Kinote ng husto ang mga gulong para mabawi ang kahinaan ng kotse niyon, at sinabi pa na parang walang hanggan ang kayang gawin ni Kinote. Sa laban naman para sa ikatlong pwesto, ngayong pumasok na ang tatlo sa Ghost Town Death Zone ay bahagya ng bumagal ang takbo ng mga ito. Kahit ang agresibong si Akaba ay kumalma muna sa bahaging iyon. Isa kasi yung lugar na mahina ang visibility at kakaunti ang diretsong kalsada, at medyo malalaki pa ang mga sasakyan kaya masasabing kakaunti ang magiging pagkakataon para maka-overtake sa ngayon. Sa palagay ni Tanaka ay magpapatuloy umano ang ganoong pagkakatabla hanggang sa hulihang bahagi ng Sector 3. Kasunod yun ay muling napansin ng announcer ang 86 GT, sapagkat nasa tanaw na umano ni Kinote ang car number 10 ni Emil Haninen. Talaga umanong ang rookie sa unang laban nito ay todo apak sa silinyador habang tinatangkang makapasok sa top 10. Hindi nagtagal ay nakarating na rin si Kinote sa death zone, at pagkapasok pa lang doon ay agad na itong humingi ng request kay Ogata. Sinabi ni Kinote na nakikita niya ang track kahit sa ganoong kakapal na hamog, pero hindi umano nito makita ang ibang mga sasakyan sa loob niyon. Hiniling ni Kinote na i-report sa kanya ni Ogata ang distansya sa sasakyan sa unahan sa tuwing nakakabawas siya ng isang buong segundo sa pagitan nila. Kahit hindi maintindihan ni Ogata kung bakit ay agad na lang nitong sinunod ang hiling ni Kinote. Hindi nagtagal, sa pamamagitan yun ay nagawang maungusan ni Kinote ang car number 10 bagay na labis na ikinagulat ng mga announcer, habang hindi naman makapaniwala si Kakeru na nagawa iyon ni Kinote. Ipinagpatuloy ni Ogata ang pagre-report kay Kinote ng distansya ng sasakyan sa unahan, hanggang sa maabyutin at mapantayan na nito ang car number 8 ni Taylor. Ilang segundong nagpatuloy na magkapantay ang dalawa, pero hindi nagtagal ay sinabi ni Taylor sa sarili na hindi niya na ay lalaban pa dahil ayaw niyang isugal ang buhay niya.
Tuluyan ng naunahan ni Kenote si Taylor, bagay na labis na nagpamangha sa mga manunood, habang ang announcer naman na si Kai ay hindi na nakapagkomento pa, at sinabing nakakatakot na para sa kanila kahit panoorin lang iyon. Sa kabila umano ng mahinang visibility, dinaanan ni Kenote ang tatlong kurbada ng may halos perpekto at eksaktong kontrol. Nang mga oras na iyon ay mas lalong hindi makapaniwala si Ogote sa ginagawa ni Kenote. Sinabi ni Kai na may kakaiba talaga kay Kenote, at sa spekulasyon umano nito, malinaw sa isip ni Kenote kung ano ang itsura ng kursong iyon kahit pa natatakpan ng fog. Subalit sinabi naman ni Tinoco na iyon ang unang beses na sumali ang binata sa kompetisyon, kaya iyon din daw dapat ang unang beses nyo na tumakbo sa isang MFG road course. Para kay Kai, may kakaiba umano at ang kakayahan si Kenote sa pagmememorya na wala ang iba, at baka iyon umano ang dahilan kung bakit nagagawa ni Kenote ang napakahusay nitong performance. Kasabay ng pangyayaring iyon, habang pinapanood ng isang lalaki mula sa telebisyon ang karera, sinabi nito na alam niyang estudyante si Kenote ni Fujiwara, pero hindi naman umano kailangan na sobra nito iyong purihin. Sa qualifying, parang kinopya talaga umano ng binata yung demo run, pero sa actual race, hindi na ito basta gumagaya kundi binabago umano ni Kenote ang takbo nito para mas bumagay sa sarili nitong estilo sa pagmamaneho.